For
Father, as we gather together in gratitude and thanksgiving, we lift up Brother Jezreel to you, was chosen to embark on a journey to a distant land. We thank you for the time we have shared, for the fellowship, the prayers in the moment of joy, and growth we have experienced together. Though our paths may part, we trust in your divine plan and know that we walk alongside with him, guiding him with love and wisdom. We give thanks for the ways in which Brother taught us to relate to our lives and the lives of others within the church. May the seeds of faith planted during this time with us continue to grow and bear fruit in his journey ahead. Grant our Father courage and strength at his step into the unknown, knowing that you are always with him, leading and guiding his step. May he find new communities of faith and support where he can continue to grow in his relationship with you and serve others with love and compassion. As we bid farewell, we hold unto the memories we have shared and the bonds of fellowship that unite us as brothers and sisters in Christ. Bless our brother abundantly in his new endeavor, and may he always feel the presence of your peace and grace surrounding him. In Christ's name we pray. Amen. Normally, kapag may mga ganito birthday, lilipat, trabaho, kung ano-ano pa okasyon sa buhay. Last time po, ang lagi kong binibigay na encouragement ay nasa unang verses ng Biblia. Unang verses meron ako isang tayo mukhang natawa siya. It seems na bakit kaya wala bang mas maganda. Well, ito yung magandang exhortation sa bawat isa sa atin. Tingnan natin ito sa perspektibo ng pagkabuhay. Lalong-lalo na sa personal na magiging karanasan ni Toto or Jezreel a.k.a. Toto. Sabi sa verse Ephesians, napakaganda, laging alaanin. Tandaan natin na ang Genesis, ang pundasyon sa lahat ng mga pundasyon ng Biblia. Kung walang Genesis, walang susunod na mga verses. Ito yung maganda natin makita, hindi lamang ito, kundi sa bawat isa sa atin. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula ay ang Diyos. Actually, bago pa ang simula, mayroon na Diyos. Dito makita natin na ang Diyos ay gumawa ng langit at lupa. Nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang kanyang paggawa hindi lamang limitado sa heavens and the earth, pagkos sa paggawa ng bagong buhay kay Kristo. Sa Genesis chapter 1 verse 1, makita natin na mayroong Diyos na makapangyarihan na kayang gawin ang kanyang naisin. So sa mga katulad ni Jezreel na aalis, pupunta ka sa area, tandaan na ang Diyos pa rin na nakasubaybay, ang Diyos pa rin na siya dapat pakabulan mo. Sa Roy, in the beginning, God created the heavens and the earth. He is the most powerful God, that His power never changes. His counsel, His arm, His protection, His sustenance never changes. Hindi nagdi-diminish, hindi rin nagtatap up, kundi constantly powerful para sa iyo. The rest are history. Now, Genesis 1:1, mabilis natin ito sa John chapter
the beginning was God. God created the heaven and the earth, and there stood there the earth was formed, void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters, and God said, there is word said by God, and when He said, let there be light, and there was light. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos, from nothing into something. In the beginning, John chapter 1 verse 1, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life. And who is that? Word of God. In Him was life, and the light was the light of men, and the light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. The darkness is not able to overcome that word. Jump tayo sa verse 14. And the word became flesh, and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about Him and cried out, this was He whom I said He comes after me, ranks before me, because He was before me. For from His fullness we have all received grace and grace. All the law was given to Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made Him known. Totoo na maraming mangyayari sa buhay mo. Sa buhay natin. Sa buhay natin bawat isa. Pagkatapos natin na ang Hineses hindi lamang nagbigay ng kanyang suwestyon, hindi lamang nagbigay ng kanyang agang-agang kung makasakali. Pagkos ang Hineses ay maliwanag na nagdeklara kung sino ang Diyos. At ang Diyos na may gawa ng langit at lupa na mas nakilala natin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Balik tayo sa verse 12. Ang Panginoong Hesus na siyang eksaktong larawan ng Diyos, na kahit saan ka lang pang pumunta to, or Israel, always be grounded sa salita ng Panginoon, sa Panginoon na salita ng Diyos na nagkatawang tao, at ito ang pinakamalaki mong pribilehiyo. Ireland is not just a big difference between AA, with Philippines, with other nations. Maybe because of some financial gain, but it is still sovereignly ruled without country. Verse 12, sabi rito. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yung salitang all who did receive Him, nagpapakita ito na pagtanggap ng isang sino o si Kristo kung sino siya. Siya yung Word of God, na nagkatawang tao, siya ang Diyos, ang kasama ng Diyos,
Chapter 3, ito yung katotohanan na may buto ng ating buhay. Of course, nasa yugto tayo ngayon ng paghihiwalay pananagin. Hindi rin ito pa matagal. Sabi ni Bata Reyes, ano sabi ni Bata Reyes? Sila din daw magkita sa finance. Well, actually, sa bilyar yun. Pero tayo mga Kristiyano, ayaw sa gusto mo, tayo magkikita sa finance. The Lord will, tawag niyan, ang Panginoon lang siya mag-ikon sa atin, hinarap tayo sa tampanan ng may kapal na walang bahid na namamasanan. The perfection is in Christ. Chapter 3 ng Ecclesiastes. For in everything there is a season, and a time for every matter under heaven. Balik lang ulit ako sa Genesis chapter 1. In everything, in every time, even before the time, there was God. Some people say, God is good all the time. Okay ka ba naman? God is good all the time. Ha? Bakit? Ayaw mo nang God is good all the time. Yes! Yes, absolutely correct. Before the time, God is good because yun yung kanyang katangian. And that's why we need to really understand Genesis chapter 1 verse 1. Before that time, God is good. Before any season, a time to be born, a time to die, a time to plan, a time to pluck up what is planted, a time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to swim, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather together, stones together, a time to and a time to refrain from embracing, a time to seek, and a time to lose, a time to keep, and a time to cancel, a time to hear, and a time to sue, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time to war, and a time for peace. Ito yung realidad sa buhay. Pero may mas malaking realidad. Nalagay ko, meron na ako lang kung sino susunod. Pag nag-convert na ganitong mas lalo ko perman. Ecclesiastes chapter 1. The end of the matter is, at the end, we are responsible not for ourselves, not to anyone, but it is for the Lord. Kaya malaga, this is chapter 1 verse 1. Chapter 12 ng Ecclesiastes. Sabi niya verse 9, besides being wise, the preacher also taught the people knowledge, weighing and studying and arranging many proverbs with a great care. The preacher sought to find words of delight, and uprightly he wrote words of truth. The words of the wise are like goads, and like nails firmly fixed are the commandments. They are given by one shepherd. My son, beware of anything beyond this, of making many books. There is no end, and much study is a weariness of the flesh. The end of the matter, all us will hear. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, whether persecute him, whether good or evil. Yeah. As we go, our partner is, at the end of the matter is, we should honor our God. Yan na, Genesis chapter 1.
Nandito pala sa Sabado eh. Okay, short message. Sisi pa pala ng Ano ang message nito? Short message. Ano kasama sa program? A short message from Bro Giselle. That's the church. Actually, salamat po sa Panginoon. Kasi kanina yung meditation is Genesis 1 din. Sinaglalakad ako. Enjoy ako ng walk sa Palaparos. After ko siya, in-address ba? Sabi ko na ako na tayo ng creation. Yung ganun. Tapos papasalamat ko na sa church na sa ano pa yung tinanggap kami at sa Panginoon na ginaid kami na sa kadami-dami ng church na nandito sa lugar. Actually, isip talaga ng church kasi dahil sa pandemic. Pero Panginoon talaga yung nagawa ng baka kasi kaya yun na sana makapag-serve doon yan sa church ko. So, dinala niya si Pastor Rocky sa bahay namin. Tapos doon siya nag-umpisa yan. So, salamat ako sa Panginoon na dahil na tinanggap kami at saka nag-member kami at saka nakapag-serve kami sa church. At saka hindi na waste by yung mga gifts and talents.
pala, ito na yung pag-ibig ko. Yung sinceridad. Diba? The way paano preparasyon sa simbahan. Kasi, nakakaya talaga. For me, sa akin, personal, pag naipapagod si Jason, nakakaya naman. Tayo yung dapat na mas masilong maaga eh. Doon siya na naman. Ngayon, nakita natin yung word. Diba? So, yun yan. Lahat naman tayo may mga plano sa buhay. So, panalangin ko lagi na road ko sila sa buhay natin. Kasi sa akin, personally, yung tinuro sa dati, yung nakawa ko yung Christ, marami akong nagawa. Marami akong gustong gawin, marami akong prioridad. So, dito yung ulit. May mga, nag-prepare na may mahanap ang church ko. Yung papalago sa buhay mo kasama. So, yun lang. Maraming salamat. Report. Hindi, ako, siyempre. Ang marami ng isang kapatid sa kapatid, siyempre yung kay Bubuti. At lagi ko rin, at siyempre, kung may isang desired na alis, I do believe na ang Panginoon ay bibigay ng 1 or 2 more or 3 more desired na kakatawan ko naman ng kanyang ministry dito sa Grace Communion Church. At saka, prayer ko rin na makakita rin ito ng church doon. At ako'y naniniwala na isang Kristiyano ay hindi siya mapayag kung saan na siyang makita. Hindi siya mananahimik na lamang na walang makakapagpapasok ng mga believer. At I do believe na ang Panginoon ang magagay sa iyo doon dahil mga bagay na pangyayari hindi nagkataon, hindi may purpose ng Panginoon. Kaya inalak rin sa Grace Communion Church, inalis ka rin, dadaling ka sa panibagong lugar. Ang Panginoon pa rin ang may purpose sa lahat ng bagay. Hindi nagkataon. Yun. Ano pa sana eh? Marami pa sana ako pagkama tayo sa pag-pising. Kaya hindi na po sa ulit ka na Panood na lang ako rin. Yan to. Salamat. Yun ang panalagay namin na naman kasi at tayo lahat. Ako yung daily devotion ko. Memorize ko lahat ng pangalan. Every morning. Sabi ko si Sir, hotel ko. Salamat sa pagsibihin ko sa Ilan naman yung siyempre yung sa pagdating doon yung puro sa tayo sa tayo ng magandang magana doon. Mas highlight ko na. Thank you very much. We're such a blessing in this church. And myself, not only taking aside as a Muslim, living there. Yung seriousness na rin ang mga is very inspiring and motivating. At we will do this occasion that people come, really come also to the church. Kung still coming, hoping that God's will sa susunod na pagpunta hindi again kasi rin naman kasi on North Southeast West or sa Tokyo kaya kasi ang sarap place to be this sa scripture at yan ay hirap din naman ang nag-iwalay sa Tokyo kasi 4 years pa lang nakasama so huwag ko magalaki ang is small one ang hindi ko naman yung mga kailangan sa support sa isang place hindi naman siguro natin kasama na sa support sa mga pastor
thing na medyo short na talaga yung pagsasama namin dito. But I'm thankful for how many years na hindi kami nakahanap ng fellowship. And I saw myself natuto when I'm serving in Philippines na ako lang mag-isa, kaya bumuto ako dito. But I'm really excited for ito kasi grabe talaga ibanagay ng mga pupunta sa church. And he's one of the soul na I could say and I would say na sana maging